So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kamanok. So sana okay lang po kayo. Lumipas na naman ang isang araw at sana ay nag-enjoy po kayo sa maghapong pag-aalaga ng manok. Yung iba dyan, busy sa trabaho. Yung iba dyan, busy sa pagmamanok. Yung iba dyan, nakafocus sa mga inaalagaan nilang mga manok at kung ano-ano pang ginagawa ninyo. Pero syempre, kayo na nanonood sa akin, sigurado ako, you have a lot of time na iginugol, na ibinigay sa inyong mga alagang mga manok. Di ba? Napakasaya naman talaga, napakasarap sa pakiramdam na nag-aalaga ka ng manok. Hindi ko alam sapagkat hilig-hilig din naman to eh. Pero sa ating mga kamanok dyan, na hilig ang pagmamanok, yung tilaok ng manok, 'di ba? Napakaganda niyan sa ating tenga, ika nga nung iba, ay musika po pagdating sa tenga nating mga magmamanok ang tilaok ng manok. Anyway, so nandito ulit tayo para sumagot sa katanungan ng ating mga subscribers. Ikaw, nanonood sa akin, baka isa na dito sa yung mga katanungan ang aking sasagutin ngayon. Kaya mga kamanok, if ever na kayo ay may katanungan din, gaya ng mga sasagutin natin dito, ito na yung pagkakataon ninyo na ilagay sa comment section at masagot yan. Okay? At makagawa ako ng video para sa'yo. So ngayon, huwag natin masyadong patagalin pa. Gusto kong sagutin kaagad natin yung napakaraming tanong. Kita nyo naman, napakaraming tanong. Pero syempre, hindi tayo mapapagod na bigyan ng kasagutan ito. Dahil ito yung ating gusto, ito yung ating passion. Sabay-sabay nating sagutin, matuto, at makaalam ng panibagong mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. So, if ever na hindi pa kayo nakasubscribe, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment dito. Masayang-masaya na po ako kapag ginawa niyo po yan. So, huwag natin masyadong patagalin. Ito yung unang katanungan. Ito galing kay Alan Pakita. Ayan, so may shoutout sa iyo, Alan. Magandang gabi. So, nagtanong lang naman siya, saan ba mabibili ang Jackie Oats? Actually, mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, sa bawat video na ginagawa ko, may lumalabas po dyan na image ng Jackie Oats. Naglalagay po ako dyan. I-click nyo lang po yun. Hindi ko alam kung dito lalabas, dito lalabas, dito lalabas, o dito lalabas. Click nyo na lang po yun para ma-direct po kayo at kayo po ay maka-order nito. So, ganun lang po mga kamanok kasi pag sa labas po kayo kukuha sa mga agribet po, minsan kasi nagkakamali yung iba eh. Akala yung Jackie Oats, yung oat growth, yung Jackie Oats kung ano-anong patoka. Pag pinakita sa akin, mali-mali. Kaya dito na lang po ako naglagay. If ever na sa video ito, kung tatapusin niyo yung video, may lalabas dito o dito, kung saan mas sa harap ng screen niyo, i-click niyo po yun. Para po sa ganun, makabili po kayo, maka-order po kayo. Alright, so Alan Pakita, sana ay na-guide kita. So next, ito galing kay JRC Cruz. Idol, sa pagbibigay ba ng patoka sa isang araw, hapon ba o umaga? Sana matugunan mo ang tanong ko. Ayan. So, JRC Cruz. Kung ikaw ay mag-a-adapt ng one day, one eat, o isang beses mo lang bibigyan ng pagkain ang iyong mga alaga, ito yung may papayo ko sa iyo. Kasi, sa mga baguhan na nagmamanok, or sabihin natin kahit matagal na, pag narinig nila na isang beses lang bibigyan ng pagkain ng manok, gulat na gulat sila. Ha? Bakit isang beses lang? Baka mamayat. Baka magkasakit. Baka magka-ulcer. Baka mapasma. Yung iba, takot na takot. Yung iba, gulat na gulat. Mga kamanok, ang katawan po ng ating mga alaga is i-design para hindi mag-store ng sobrang daming pagkain kahit sa tao. Pag po ang isang tao ay kumakain ng kumakain, tayo nga po mga kamanok tayo nga pong mga tao, actually, dapat hindi tayo 3 beses kumain sa isang araw Dapat nagkakaroon tayo ng fasting time. Kasi yung fasting time, doon po nagkakaroon ng healing process ang ating katawan. Actually, ang katawan natin hindi yan i-design para bigyan ng pagkain. Okay? Pansinin ninyo, the more na kumakain ka ng pagkain, tapos di mo naman pinipili yung kinakain mo, the more na nagkakaroon ka ng sakit. The more na tumataba ka, the more na bumibigat ka. Yung iba tuwang-tuwa. Kapag ka tumitimbang, kapag ka tumataba, tuwang-tuwa. Ay, gumaganda ang aking katawan, tumataba ako, bumibigat ako. Pero pagdating ng panahon, hindi nila alam yung sobrang carbohydrates, yung sobrang pagkain na pinapasok nila sa katawan, nagiging problema po yun. Diyan napapasok ang iba't ibang sakit. Pero sa manok, mga kamanok, kapag papakainin niyo po siya ng isang beses lamang, doon niyo po makikita ang ganda ng pangangatawan ng manok. Actually, mga kamanok, pag ang manok po nasanay sa isang araw lang pinapakain, mapapansin nyo ang hipo ng manok, malaki,
na maskulado, wala siyang taba. Compared natin doon sa mga manok na binibigyan natin ng pagkain sa umaga at sa hapon. Malalaki sila, bumubulto rin sila, pero masasalat mo ang bigat o kaya naman matubig masyado. Pero yung isang manok na binigyan nyo ng one day, one eat, makakasigurado ako, maskulado yan. Okay, maskulado, magaan. Tapos yung kanilang mga balat, elastic. So, napakaganda po ng one day, one eat sa ating mga alaga. At sa nagtanong, JRC Cruz, mas maganda kung sa hapon ka magbibigay nito. Bandang 3:00 ng hapon. Okay? Kung nasa trabaho ka naman, pwede rin naman po kahit anong oras. Pwede sa gabi, pwede rin po yan. Basta huwag mong kakalimutan na dapat ganung oras talaga ikaw palagi nagpapakain. Sabihin natin, halimbawa, 3:00 ng hapon. Kailangan kinabukasan 3:00 din ng hapon. Hindi siya po pwedeng ngayon 3:00, bukas 5:00 ng hapon, bukas 12:00 ng tanghali. Hindi pwedeng ganun. Kailangan fix. Po pwede siyang sumobra o mapaaga kahit isang oras lang. Pwede yon. Halimbawa, 3:00 ka nagpapakain, 2:00, pwede pa yon. O 4:00, pwede pa yon. Pero kung paiba-iba, malayo yung interval. Sabihin natin dapat 3, nagpatuka ka ng 1:00. Dapat 3, nagpatuka ka ng 5:00 ng hapon. Hindi po ma-maintain nung manok yung appetite kapag ka ganon. Hindi masasana yung kanyang pangangatawan. Mas maganda, magkaroon ka ng fixed time. Isang beses ka na nga lang magpapatuka, pasalasala ka pa. Kailangan kung 3:00 ng hapon, pagpatak ng 3:00 ka talaga magbibigay ng pagkain. Para sa ganon, makuha mo yung magandang pangangatawan ng iyong mga alaga. Alright? After 5 or 10 minutes, painumin mo. Alam ng manok kung gano'ng karami ang kanyang iinumin. Hayaan mo siya, huwag mo siyang tatansyahan, huwag mo siyang pipigilan, hayaan mong uminom ng uminom. Okay? So, dyan po nadidevelop din po yung appetite ng manok. Makikita mo yung dating ayaw mag-ubos, pag nag-adapt ka ng one day, one eat, kulang na lamang butasin niya yung feeder, sagana niyang kumain. Ganun po yung kahalagahan ng one day, one eat. So, JRC Cruz, kung mag-a-adapt ka nito, congratulations. Ngayon pala kinukongratulate na kita kasi nakukuha mo yung sistema. Nakukuha mo yung mas magandang sistema ng pagmamanok. One day, one eat, napakaganda po niyan. 3:00 ng hapon, palaging ganyan ang ibigay mong pagkain. Pero monthly, kailangan mong magpurga. Napakahalaga ng pagpupurga, mga kamanok. Okay, so next topic, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang pagpupurga. Alright? So next question. Idol, anong pinagkaiba niyan sa Vitamin Pro 357? Alin ang magandang gamitin? Sana mapansin po. Thank you. So, nagtanong siya doon sa ating ini-upload kagabi na topic about doon sa Recharge Film Coated Tablet. So, gusto niyang bigyan ng reaction o bigyan natin ng idea kung ano bang maganda yung Vitamin Pro 357 o itong Recharge Film Coated Tablet. Actually, parehas silang maganda eh. Parehas silang nakakatulong sa manok. Si Vitamin Pro, siya po yung nakakatulong upang makuha yung kumpletong bitamina na kailangan ng manok. Marami rin pong nilalamang bitamina yan. So, food supplement po yan. After feeding, pwede niyong bigyan. Makakatulong para may bigay niya yung mga wala o nagkukulang siyang mga bitamina sa kanyang katawan na hindi niya makuha sa pagkain. Alright? Si Recharge naman, maganda rin siya. Kasi mayaman siya sa mga V-vitamins na tumutulong sa blood circulation. At the same time, nakokontrol niya yung magandang moisture o nakokontrol niya yung excess moisture sa katawan ng ating mga alaga. Actually, wala akong tulak kabigin eh. Yung mga sinabi kong yan, lahat magaganda. Si Recharge, si Vitamin Pro, ayos na ayos yan. Depende na lang po sa inyong mga alaga. Depende nyo lang po kung saan gagamitin yan. Okay, kung gusto mo ng healthy manok, pwede kang magbigay ng Vitamin Pro 357 after feeding. Pwede ka rin magbigay ng Recharge kung kayo man is may mga pupuntahan at nakikita mo mga putla ang manok mo, pwede. Halos parehas po sila. Wala akong tulak kabigin dyan. Kayo na lang po ang bahalang pumili kung alin po dyan ang mas hiyang sa inyo. Okay? So next. So ito may nagtanong. From Arcus Jonah de Una. Tanong lang po, Idol, pwede po ba sa 5 months old yang Doxilac tablet? Yes, pwede po ito. Maliit lang po itong tabletas, pwede na po yan sa 5 months old. Kung may sipon yan, idiklag nyo muna, linisin nyo muna yung ilong, saka yung lalamunan, saka kayo magbigay. Mas maganda kung wala mo ng pagkain, wala mo ng kinakain para talagang effective na effective po ang mga antibiotic na inyong ibibigay. Para sa 5 months old, Doxilac tablet, pwede po. Alright?
So next, ito galing kay James Bondok. Ayan, Idol Mamay, ano kayang problema ng mga hen ko o ng mga inahin ko? 1 taon na silang nasa range. Tapos, na-priming ko na. Iba-ibang tandang na ang aking ipinaris dito. Ayaw pa rin mangitlog. 5 hen po sila. Okay, so 5 hen. Medyo marami to. Matagal na rin siya sa ranging. Okay? So ayaw pa rin nilang mangitlog. So i-check mo po yung katawan ng manok. Baka mamaya sobrang taba. Baka mamaya may sapola kahit nasa ranging. Okay, baka overfeeding. So mag-fasting ka din paminsan-minsan. O kaya naman, baka maraming parasite sa katawan, magpaligo ka rin, magbigay ka rin ng injectable supplements. And to be sure, maghalo ka ng fermented Jackie Oats para talagang walang taba yung manok ninyo. Para magkaroon siya ng pagkakataon na mangitlog talaga. Kasi akala nyo minsan, yung hipo nyo sa manok, sa mga inahin ninyo, payat. Pero makikita nyo, ang bigat, may sapola pala. Meron ganun skinny fat. Payat yung katawan pero may taba po siya. Kahit nasa ranging, baka mamaya, ganun ang nangyayari. So, mag-priming ka. Mag-priming, magpurga ka, magpaligo ka, magbigay ka ng injectable supplements, then yung pagkain mo, haluan mo ng fermented Jackie Oats para talaga sigurado tayo na yung kinakain niya rich in fiber. Makakatulong yun para alisin talaga totally yung taba sa katawan ng inyong mga alaga. Kasi ang number 1 na nakakahadlang upang hindi mangitlog ang inyong mga inahin is yung taba ng manok, taba ng inahin. Kahit nasa ranging yan, minsan kasi mataba pa rin. Okay, o kaya naman, baka mamaya, lugon. Baka lugon yung inahin ninyo. Okay? So, magbigay ka rin ng maayos na pagkain. Pwede rin magbigay ka rin ng mga breeder pellet. Tapos, haluan mo pa ng fermented Jackie Oats. Hindi ko na alam kung hindi pa mangitlog yan. Fertility purposes yung ibibigay na pagkain. At the same time, may Jackie Oats pa, konti lang, para talagang walang taba, tapos mabilis ang fertility. Ganun ang gawin mo. Huwag mo munang isama sa iyong mga tandang. Ang gawin mo muna dyan, hayaan mo muna silang mahinog. Okay, sa ranging, makikita mo, mag-start na yung kumakak. Pag kumakak na yan, dyan na mag-start yung fertility ng manok, ng inahin. Makikita mo, umuupo na po sila. Then, pag na-feel mo na kapag hinahawakan mo, nilalapitan mo, yung kamay mo, pag nilagay mo sa likod, kusa na po silang bumababa ang pakpak, umuupo, that's the time na kailangan mo na silang i-breed. Paitlogin mo muna sila sa pagkain, pwede naman yon. At saka, i-jeta mo sila. Jeta mo sa pagkain. Bawasan mo, kumari, 2 kutsara lang. Then, halo ng fermented Jackie Oats, breeder pellet ang gamitin, ewan ko na lang kung hindi pa yan mangitlog. Okay? So, yan lang muna sa ngayon, mga kamanok. Alam ko, ilang pang katanungan yan, pero napakahaba ng ating mga kasagutan. Anyway, so, ganyan ko po pinapahalagahan ng bawat katanungan na inyong itinatanong dito. Kaya mga kamanok, if ever na may gusto kayong malaman tungkol sa pagmamanok, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, magtanong din sa akin. So, shoutout kita next video kung gusto mo po-shoutout. And, yun lang po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahalaga po para sa akin ang bawat katanungan ninyo. So hopefully, nagustuhan ninyo yung ating topic ngayong gabing ito. See you for our next vlog. Paalam.